Kamusta kayong lahat? Sa video na ito, gagawin nating perpekto ang kubeta sa bakuran na ginawa gamit ang sobrang murang natatanging paraan, isang video na sumabog na sa internet. Lalagyan natin ito ng pagpainit para maging komportable at babasagin ang paniniwala na hindi komportable ang mga panlabas na kubeta. Magdadagdag tayo ng epektibong ventilasyon para maalis ang amoy, modernong diode na ilaw, sariling inidoro, at tatapusin ang pader gamit ang murang at madaling dekorasyon. Maglalagay tayo ng upuan na gawa sa material na agad sumasabay sa temperatura ng katawan at abot kaya para sa lahat. Ipapaliwanag ko kung paano ito gawin ng mabilis, madali at mura. Lilipat tayo mula sa karaniwang paggamit ng Edgar Personality Preference Schedule patungo sa mas malawak at mas malalim na paggamit nito. Naghalungkat ako sa bahay na nagkakahalaga ng $1,000 at nagtapon ng ilang tira-tirang materyales. Sana may magamit ako sa mga yon. Sinimulan ko sa paggawa ng pinakaimportanteng bahagi ng komportableng kubeta, ang upuan. Iginuhit ko ito sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan at agad nagtrabaho, tinanggal ang di kailangan sa ilang minuto. Para akong iskultor. Mahusay na insulator ang extruded polystyrene foam at tingin ko ito ang pinakaangkop na materyales para sa upuan. Madaling maproseso ang material gamit ang karaniwang kutsilyo sa konstruksyon at magaspang na liha at mahusay itong dumikit gamit ang polyurethane na pandikit o karaniwang construction foam. Naisip ko na kung gaano kaganda at komportable ang kalalabasan nito. Nang mahawakan ko ang natapos na produkto, napansin kong kulang ito sa tibay. Ang magaspang na ibabaw na ganito ay mahirap linisin at kapag nilagyan ng plaster, mawawala ang kaaya-ayang pakiramdam sa paghawak. Pebrero na sa Belarusian, Liuti ang tawag dito. Ayoko talagang ginawin sa Liuti. Sinamantala ko ang mobility ng estruktura. Baka may magsabi, ano bang ginagawa niya? Baka isipin ng iba na nababaliw ako dahil ililipat ko ang kubeta sa bakuran. Pero mas malalaking bagay na ang nailipat ko roon. Dati hindi pa napapanood ng mga tao ang YouTube channel na Mga Awit ni Yasha Kosyaka. Ano pa ba ang halaga ng mga paragos na yon? Matagal na akong ganito. Napagod na sa mahihirap na gawain sa mga taon. Ngayon, ang layunin ko ay gawin lang ang mga bagay na mabilis at madali. Dahil kulang ang niebe, itinabi ko ang mga ski. At pagkatapos ay ginamit ko ang luma at maaasahang kariton. Tapos sumama pa ang hindi rin kasing luma na mga sledge. Dumaan ako sa pagitan ng paboritong palumpong ng asawa ko at bakod. Kaya kinailangan kong itayo ulit ang kubeta. Sa tingin ko, malinaw na ipinapakita ng mga larawang ito ang tibay ng mga estrukturang gawa sa plaster mixtures sa extruded polystyrene foam na pinalakas ng fiberglass mesh. Pagkabigo sa upuan ng EVPS, naghahanap ako online at nahanap ko agad ang solusyon sa ozone. Matagal ko talagang hinintay ang padala na ito. Ang mga upuan ng kubeta sa probinsya ng Teplusha ay yari sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan na butil na pina-foam sa polypropylene at nabubuo sa pagproseso ng gas. Agad kong naramdaman ang init kahit may plastic kaya dali akong kumuha ng dalawa. Laging mainit ang mga upuang ito. Tumatagal ng higit sa isang season, hindi sumisipsip ng tubig at madaling linisin. Ang may natatanggal na takip at komportableng hawakan ay Teplusha Classic, habang ang may takip na bisagra ay Teplusha Comfort. Mahigpit ang selyo kaya walang amoy. Gawa ito sa Rusya, hindi sa China. Talagang napakaganda ng pakiramdam kapag hinawakan. Mas bagay sa akin ang Comfort, ipapamigay ko ang Classic. Malapit na ang bakasyon sa probinsya. Ang teknolohiya ay patentado sa Hapon. At kamakailan lang, 3 lang ang gumagawa ng mga butil sa mundo. Czech Republic, China at Hapon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lagi akong gustong gumawa ng kung ano sa Edgar Personality Preference Schedule, kaya sinubukan kong gumawa ng inidoro. Ayon sa hugis ng Teplushi, mula sa linyang ginawa ko sa upuan, aatras ako ng 3 cm at maguguhit ng panibagong linya para doon puputulin ang unang piraso. Noong 2022,
Sa tulong ng mga inhinyero mula Korea, ang Standard Plast ang unang gumawa ng mga butil sa Russia. Ito ang mga natuklasan ko matapos maghalongkat sa internet. Kung gagamit ka ng plaster mesh at tama ang pagkabit sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan sheet, pwede mong baluktutin ang medyo marupok na material. Pero pumalpak ang unang subok. Nang baluktutin ko ang piraso na walang mesh, nabasag ito. Nagustuhan ko ang ideya at nabaluktot ko ang mas makitid na piraso. Wala akong malalaking Edgar Personality Preference Schedule dahil halos walang natira. Kaya hindi ako nagluto ng buong sheet ng Penoplex para dito. Una kong nilagari ang ibabaw para magaspang ito. Sinusukat ko ang taas ng inidoro, 38 cm. Tandaan ang numerong ito. Ito ang perpektong taas, hindi 30 o 45, kundi 38. Gamit ang pansamantalang baluktot na piraso, sinukat at minarkahan ko ang tuwid na bahagi ng materyales para sa susunod na subok. Ganito tunog ng Edgar Personality Preference Schedule kapag binabaluktot. Pinipigilan ng lambat ang mapaminsalang bitak sa labas ng arko. Ang pagbaluktot ay dulot ng pagdurog sa loob. Sopromat. Naliwanagan ako na sa paggawa ng improbisadong inidoro, malaking hakbang ito para sa mga progresibong tao na naniniwala sa lakas ng extruded polystyrene foam bilang pangunahing tagapuno ng bagong composite material. Sa mga kuhang ito, nilalampasan natin ang patag na gamit at pumapasok sa bagong panahon ng 3-dimensional na paggamit nito. Nagpasya akong huwag sumugal at iniwan ang nakapilipit na sheet sa posisyon nito sandali. Maaaring tunog dramatiko, pero ito talaga ang naiisip ko habang ginagawa ko iyon. Mga tol, ang astig nito. Pwede na tayong gumawa ng baluktot na polystyrene foam na hindi nasisira ang loob. Halimbawa, sa pagputol, magagamit natin ito sa paggawa ng bilog na swimming pool, fountain, paliguan, garden bed o lalagyan ng tubig. Malalaking lalagyan para sa mga likido, palaging bilog na drum, tangke. Maaaring ito ay paglipat sa bagong dimensyon ng konstruksyon. Nang bumisita ako sa mga kubeta sa probinsya, namangha ako sa imahinasyon ng gumawa, pero bihira ang tunay na komportabling kubeta. Marami sa kanila ang gumagawa ng maayos na pedestal, ngunit pabaya sa pagsukat. Madalas, nilalayo nila ang upuan sa gilid kaya nahihirapan itong gamitin ng maayos. Kaya sa banyo natin, wala talagang lugar para sa ganitong pedestal. Ang Edgar Personality Preference Schedule ay isang mahusay na insulator, pero sa inidoro, ginagamit ito bilang tagapuno ng composite sandwich panel. Subtitles, Di Matorzok. Hindi ko agad naisip, pero kalaunan naisip kong idikit pati likod ng inidoro. Pagkatapos, tulad ng dati ang lahat, hinahalo ko ang timpla para idikit at i-plaster ang heat insulating na panel. Pinuputol ko ang plaster alkali resistant na lambat sa mga pirasong kailangan ang sukat. Nagsisimula akong maglagay ng reinforcing layer sa hindi pantay na ibabaw, gaya ng dati sa patag na ibabaw. Habang binabasa ko ang mga komento sa unang video tungkol sa palikurang ito, napansin kong marami ang naniniwalang tama ang posisyon ng agila na matagal nang ginagamit ng tao sa pagdumi. Habang tumatanda, hindi na madaling gawin iyon at para iwasan ding mahulog sa pugad ng agila. Sa tingin ko, mahalaga ang inidoro, lalo na't karamihan ng gumagamit sa probinsya ay hindi na bata. Nalulungkot ako sa trend na mas mababa ang tingin sa may panlabas na palikuran kaysa sa may modernong palikuran sa loob. At hindi pa maganda ang paraan ng pagbibigay diin nila dito. Sa tingin ko ito ay pagpapakita ng likas na kasamaan ng tao. Kung anong uri ng palikuran ang pipiliin, personal na desisyon iyon ng bawat isa. Matagal nang nabuhay ang tao nang walang palikuran, pero ngayon may nagmamagaling dahil may maiinit na palikuran, akala nila mas magaling sila. Hindi tama yan. Sa bagong konstruksyon, mas mahal ang komunikasyon kaysa pader.
Dahil nais kong paunlarin ang murang konstruksyon, naniniwala akong may lugar pa rin ang panlabas na palikuran sa kaunting modernisasyon. Hindi nito kailangan ng koneksyon sa tubig o permanenteng imburnal. At halimbawa, para sa mga bahay bakasyunan, ito ang pinakamatipid na opsyon. Ang sarap, halimbawa, umupo doon tuwing Mayo at makinig sa pag-awit ng mga ibong sarswela. Sa labas, mga bata ang nag-texture ng ladrilyo. Ito rin siguro ang unang pintong 70% gawa sa EPP sa YouTube. May ilang matapang na tagasunod na ginawang pangunahing pintuan sa bahay ang mga ganitong pinto. Ang paglalagay ng tekstura ng ladrilyo sa loob ay masyado na talagang loft style. Ang napalitadang pader ay simbolo ng higit na kasaganaan kaysa sa hindi napalitada. Ginawa ang mga pader ng pahalang para mas madali sa mga baguhan, kaya pati mga anak namin ay mabilis nagkaroon ng pantay na ibabaw. Kaya wala nang mas madali kundi lagyan ito ng simpleng tekstura. Hinahalo ko rin ang parehong timpla pero mas malabnaw. Pwede ring pandikit para sa tiles. Habang sinusulat ko ito, naalala ko ang dekada 90, ang mga kakumpetensya, kaibigan at maliliit na negosyanteng tulad ko. Dati, ginagaya namin ang kanluran at sinubukang gawing Euro renovation ang mga apartment namin. Ang ganitong tekstura kasama ang plastic na bintana at spotlights ang naging simbolo ng Euro renovation noon. Noon, para sa ilan lang ang plastic na bintana pero abot kaya ng marami ang sementadong tekstura sa bagong Belarus. Iba-ibang gamit ang pinangpahid ng halo sa pader. Pinakamaganda ang resulta sa basang walis, pero di pa rin maganda ang kalidad. Dati, di namin alam na Chinese foam roller lang pala ang kailangan para sa dekalidad na Euro-style na pader. Bilang pag-alala sa mga panahong iyon, tinawag ko ang aming panlabas na kubeta na Euro kubeta. Hay, at ang mga kanta noon, grabe. Tungkol ito kay Isaul na mabait, na naawa sa kabayo, at naghatid ng dayuhan na kalaunan ay pinahirapan siya. American, laban, sasama ako. Ang mga kabataang babae mula post-Soviet ay pumupunta sa Amerika para sa 60 taong gulang na binatilyo, habang kami ay nagdiriwang. Oo, dati tayong bata at inosente, at ang pagitan ng pag-ibig at puot manipis lang pala. Sabi ng marami, madaling tangayin ng hangin ang ganitong palikuran. Halos 2 taon na ang palikuran, pero di pa rin ito natitinag ng hangin. Hindi kasing gaanong magaan ang materyales, gaya ng iniisip ng iba. Pininturahan ko ang tuyong Euroshuba gamit ang pinakamurang pintura sa labas. Kinailangan ko pang magdagdag ng isa pang patong. Matagal ko nang sinusubukang maintindihan kung bakit ang mga ganitong uri ng kubeta ay nilalagay sa pinakamalalayong bahagi ng bakuran. Habang inaaral ko ang kultura ng panlabas na kubeta, napag-isip ko ang paglalagay nito sa malayo. Ayon sa ating mga ninuno, mainam maglakad-lakad bago at pagkatapos ng prosesong ito, kaya sila'y naging malusog kahit walang gamot. Sino ang nakakaalam, baka ang pag-iwas ng marami sa posisyon ng agila ang sanhi ng pagdami ng sakit sa tiyan at bituka. Halimbawa rito ang pagdami at pagdami ng batang kaso ng almoranas. Nagdesisyon akong ayusin ang ventilasyon gamit ang subok na paraan ng mga may bakuran. Ipinapakita dito ang paggawa ng pader para sa ventilasyon. Dahil sa tuwa, agad kong ibinalita kay Constantine, ang kaibigan ko mula sa channel na Bati na Usadba, na may mga natatanging upuan na kami. Hiniram niya ang ideya ko at nagtayo siya ng katulad na palikuran noong nakaraang taon. Sinundan ng kaibigan ko ang landas ko at dahil kumpiyansa siya sa tibay ng mga pader, hindi na siya nagtagal sa pagsubok at agad ginamit ang palikuran. Kamakailan, tumawag siya at sinabi na maganda na ang karanasan niya sa palikuran. Gumagawa ako ng hiwa sa ilalim dito. Bumisita ako sa magulang ko at nakakita ako ng mga antigong bagay sa sulok ng kanilang kamalig. Tubo na gawa noong 1997. Pakiramdam ko, doble ang bigat at mas makapal ang pader nito kumpara sa makabagong tubo. Gawa rin ito noong nakaraang milenyo. Mas masarap hawakan ang mga ito kaysa sa mga modernong tubo. Ramdam mo ang tibay, parang gamit sa sistemang Sobyet ang anggulo. Gumagamit ako ng 8mm stud bolt para ikabit ang patayong tubo sa pader. Magkakaroon ng draft sa loob ng tubo na siyang mag-aalis ng lahat ng hindi ka nais-nais na amoy mula sa espasyo ng inidoro at poso negro, at hindi hahayaang makapasok ang mga ito sa loob ng palikuran.
Kung ang tubo ay nakaharap sa timog, mas lalakas pa ang draft dahil sa init ng araw. Sa modernong ventilasyon, kabuti lang ang gamit. Tinatanong ninyo paano magkabitan sa ganitong pader. Heto ang isang paraan. Itutuloy. Maginhawa ang ganitong palikuran dahil pwede mo lang itulak palayo para madaling linisin ang septic tank o hukay. Nag-eksperimento ako gamit ang ilang pyesa mula sa bodega ng magulang ko at katawan ng sirang guitar amplifier dahil sa malalakas na riff. Nagawa ko ang astig na heat fan na kumukuha ng kuryente sa bahay at may automatic timer para sa mga makakalimutin. Sa taglamig, pindutin lang ang switch bago magbanyo at pagdating mo, mainit na agad, hindi lang upuan. Kung hindi ka mahilig mag-imbento, pwede kang bumili ng murang heat fan. Yung Chinese na ilaw para sa kitchen workspace ay natira pa mula sa kusina na doble kong natipid dahil ako mismo ang gumawa. 2 butas lang ang kailangan para ikabit ang heater. Heto na ang Yoroshiba kapag tapos na. Nakakaramdam ako ng nostalgia. Nilagay ko ang ilaw sa ilalim ng istante para hindi direktang tumama sa mata kung hindi kailangan ng matinding liwanag. Ang sukat na 85 x 85 cm ay mabilis magpainit ng maliit na espasyo at sapat para sa may katamtamang taas at pangangatawan. Ang paggamit ng inidoro imbes na kabinet ay nagbibigay daan sa mas komportableng posisyon ng mga paa. Sapat ang lapad ng espasyo, may isang palad na layo sa tuhod at ang ilaw ay nagbibigay daan para magbasa ng maayos. Sapat din ang espasyo kahit sa ganitong paraan. Sa ganitong disenyo, ang sahig at ang improbisadong inidoro na may hukay ay magkadugtong lang sa pamamagitan ng butas. Walang dagdag na siwang na karaniwan mong makikita sa kahit anong kahoy na palikuran. Ang singsing ng septic tank mula baluktot na Edgar Personality Preference Schedule sa simpleng paraan ay dapat magaan, matibay at mas mura kaysa sa mga nabibili. Teknolohiya ng paggawa ng septic tank gamit ang baluktot na Edgar Personality Preference Schedule. Gagawa ako ng hiwalay na video tungkol dito. Makikita sa mga kuhang ito ang simpleng septic tank na ginawa ko noong tag-init para sa panlabas naming shower gamit ang parehong paraan. Doon, may tangke pa ng tubig na gawa sa polystyrene foam na isinama sa bubong. Nasa ibaba ng video ang link para sa mainit na himalang upuan. Sana maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat.